20 million na, ha? Papakita ko lang sa inyo si Takerong Pogi nadulas. Nadulas sa Senado. Aray ko. Dulas eh. Nadulas eh. 20 million na po si Atong Ang. Ayan na po, 20 million. Pasok, Takero. So mga kababayan, Oh. hindi po talaga titigil itong ating Chief PNP, Yes. Melencio Nartate, Oh. hindi po nahuli itong fugitive na si Atong Ang. Ah. So basahin po natin itong kanyang statement, no? So sabi niya dito, no, reward doubled. PNP intensifies manhunt for fugitive Atong Ang. So Oh. mas lalong pinalawig, di ba? Putik, oh, baka naman ano. Oy, baka naman nakita nyo, ituro nyo na. Kahit ano lang ako, 500k. Aray ko. Ha? Baka nakita nyo ha, 500k lang ako, putik 20 million na yan oh. Grabe naman oh, antindi talaga ng administrasyon ngayon, di ba? Talagang lahat ng mga nagkasala, pagbabayaran na. Di ba, Bongo? Aray ko. Ah. Ano, naniniwala na kayo? Sabi nung ano, oh, ba't may kopya ka ng warrant of arrest, di ba to? Pakailan mo. Iba ako eh, iba ako sa lahat. Iyakan yung mga DDS eh. Naniniwala ka dyan kay Nyolo. Oh, kita mo lumabas ngayon. Ano lumabas? Si Bongo naman. Oh, ano? Sabi ko sa iyo, kung tito ko si BBM, kumpare ko si Trillanes, ano magagawa ko? That's life. Aray ko. Diba? That's life. Kumpare ko sila eh. Oh, wala tayong magagawa dyan. Kumpare ko eh. That's kumpare. Oh, wala eh. Binibigay kagad sa atin ng info eh. Mamaya makikita nyo yung kay Bongo. So mga kababayan, hindi po talaga titigil itong ating Chief PNP, Melencio Nartate, hanggat hindi po nahuli itong fugitive na si Atong Ang. Oo. So basahin po natin itong kanyang statement, no? So sabi niya dito, no, reward doubled. PNP intensifies manhunt for fugitive Atong Ang. So mas lalong pinalawig, di ba? Sa pagtaas ng reward, umaasa tayo na mas mahikayat ang publiko na magbigay ng mahalagang impormasyon na nakakatulong sa ating operasyon. Hoy, napanaginipan daw ni Mami Arlene yan, ng Japan, napanaginipan niya. Nagtatago lang daw sa bahay nila. Baka nga nagtatago lang sa bahay, tingin nyo. Aray ko. No? Baka nandun lang yan, no? Nandun lang yan, no? Nandun lang yan sa property niya. Kasi chinig sa DFA, hindi naman lumabas eh. Baka nandun lang sa property niya yan. Anak ka ng po. Ha? Nandun lang yan sa property niya. Nandun lang yan, nagtatago lang yan. Lalo na ngayon Valentine's. Baka kasama niya si Sunshine. You are my sunshine. Aray ko. My only sunshine. Putik, kahit ganyan yan si Atong Ang. Putik. Diba? Kahit ganyan po si Atong Ang. Putik. Malulupit naging girlfriend, Gretchen. Sunshine. Ang lulupit na naging girlfriend ni Atong Ang. Iba talaga ang madatong. Di ba? So, talagang gumagawa po ng paraan ng ating Chief PNP. At magkano ba yung reward? Yan, no? Wala lang. 20 million lang naman. 20 million? So, sabi dito, no? In the recent development, the Department of Interior and Local Government, DILG, has doubled the reward for credible information leading to the arrest of Ang, now pegged at 20 million. Oh. So, alam naman po natin mga streetwise na mayroong magandang relasyon po ngayon itong Chief PNP natin na si Melencio Nartates, no? At saka itong si John B. Crimulya. So, continue natin, ha? So, sabi nga po ni Chief PNP Nartates sa taas, no? We assure the public that all actions are undertaken. So, lahat naman pala ginagawa, no? In accordance with the law and due process, added nga po ni General Nartates. So, buti na lang dito may due process, di ba? Noong panahon ni Digong, wala eh. Tama. Sabi dito, our operation units remain on the ground, Alam mo lang dyan lang yan si Atong Ang eh. Sa sobrang yaman kasi yan, may ano yan eh, may property yan, maka may underground. Tulad ni Kibuloy, di ba? Tulad ni Kibuloy, may underground. Aray ko. Di ba? Eh, mga mayayaman eh, may mga underground yan. Nasa underground yan. Feeling ko nasa underground yan. Kaya tago lang yan. Kailangan dyan kailangan dyan si General Torre eh. Maaamoy niya yan kahit nasa ilalim ng lupa. Aray ko. Ha? Hindi, pero makikita yan. Tingnan natin. 20 million? Oh, grabe. Ano kayo gagawin ko dun? Putik, 20 million? Yan, dami nun. 20 million, man. Tuturo mo lang si Atong Ang. Dami nun. acting sa sustained and intelligence-driven operation. Diba? So, sabi niya pa, continue natin. We reiterate our appeal, the PNP chief said, ang anumang may impormasyon ay hinihikayat na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na police station o sa ating emergency hotlines. So mga kababayan, no, ganoon po talaga yung labanan. Alam naman po natin na itong si Atong Ang, maraming pera po yan.
Diba? So, kailangan din talaga dito, istapatan din po ng pera. So, ako po yung umaasa, no? At syempre ako po yung naniniwala na sa pagtaas nga po ng reward at syempre sa lalong pagiging agresibo ng ating PNP sa pamumuno nga po ni Chief PNP na Nartates, mahuli din po ito si Atong Ang. Yun lang. Ayan po, 20 million na po ang huling tawad ng PNP dito sa mga hayop na nagtatago, lalong-lalo na si Atong Ang. Okay? Kailangan mahuli po yan. Ngayon, dumako naman po tayo dito sa sigaw po ng mga hindi tayo nakapunta rito. Sorry Sorry sa organizer ng West Philippine Sea. Hindi po ako nakapunta. Sorry po talaga. Medyo ang dami ko lang po inaasikaso. Marcoleta, ito ang tunay na matapang. Pahiramin mo ng wig mo. Senador Robin Padilla, ito ang tunay na baby ama. Teka rin na si Stephen, oh. Aray ko. Teka. Tignan nyo naman po yung kaibigan natin si Stephen, ha. Ang tunay na baby ama, ha. Nakita nyo naman po, ha. Iyan po si Stephen Lee, ang tunay na baby ama. Galit na galit, ha. Galit na galit. Tignan nyo naman po. Isa pa. Marcoleta, ito ang tunay na matapang. Pahiramin mo ng wig mo. Senador Robin Padilla, ito ang tunay na baby ama. Baby ama. Tik talaga to si Stephen, no. Grabe, no. Ito ang tunay na baby ama. Grabe kasi. At may ayon sa amin ayon sa mga intel ko po, mga intel natin nagkalat, may bumulong po sa atin mga kuyukot. Diba? May mga kuyukot po tayong nagkalat po ang ating mga itim na kuyukot sa tabi-tabi. Aray ko. Ayon sa ating mga itim na kuyukot, ay meron daw po talagang koneksyon. Itong Piluka at si Robin na pagpapatakbo ng palihim diyan usapan regarding sa China. Malalaman at lalalaman natin yan. Hindi ko pa pwedeng sabihin sa inyo ang Oplan eh. Meron pong Oplan blank na kung saan yan ang pinaka motibo nila. Merong pinagsagawa ng itong bansa na to inutusan si Piluka at si Robin magsagawa ng Oplan blank. Saka ko na sasabihin yan. Pero nyo, ganyan na po yung makapili ngayon. Modernong makapili. Labas na pala yung bayan ko, pakinggan nyo. Nagustuhan nyo ba? Labas na po yung kantang bayan ko. Labas na po yung kantang modernong makapili. Labas na po yung Anti-Claire. Sana po nagugustuhan nyo yung mga kanta natin. And I hope that you enjoy the song that I composed. And I love you all. Okay, dito naman po tayo. Ito sino ba to? Ito mas matalino pa ata si Manong. Sino ba tong Manong na to? Hindi ko kilala to Sino ba tong Manong? Manong daw eh. Sino tong Manong? Short, yung tanong mo sa akin, sino ang kumonsinti sa China? Okay, nagpalaki ng ulo nila. Ito yung tarantadong matandang nasa daig. Uy! Duterte. Hindi kasi, tignan nyo ha, balikan natin, noong panahon ni Pinoy, paano nadurog ang administration ni Pinoy? Uy! Di ba Magaling mag-explain to si Manong Sino ba tong Manong na to? Ang laki ng tiyan. Ang laki ng tiyan mo, Manong Manong, ang laki ng tiyan mo Madalas ka siguro nag-gym kasama si Go Philippines. Aray ko. Namit laban sa kanya, Trillanes, na sila yung nagbenta ng Scarborough sa mga Chinese. And that was very, very effective na campaign strategy ni Duterte. Hanggang ngayon, tinamasa pa rin ni Trillanes yung masamang paninira ni Duterte na inamin niya naman publicly bilang fiskal, natutunan niya, tanim ng intriga, tanim din ng ebidensya para makuha yung pinakagusto. In short, sanay na sanay siya sa paglalaro ng kinabukasan ng buhay ng isang tao. Maging matagumpay lang. Sino yan? Digong na naman, yung tarantadong nasa daig. Tarantadong digong daw Grabe ka naman, Manong. Grabe ka, Manong, magsalita. Grabe ka. Ngayon, Matandang Duterte. so, naalala ko noong kanyang campaign period na talagang sabi ko, mukhang hindi nagkamali ang Marcos loyalist, ang pamilya Marcos sa pag-endorse. Because I believe he was endorsed like a month prior to election. Kasi lagi siyang underdog, panganim lagi sa surveys Ngayon, nung na-endorso,
step up. Diba? Mga talaga siya ng todo. Ngayon, yung mga campaign strategy niya na makabayan, yung ang hinahanap ng mga Pilipino, yung taliwas kung saan naging paninigin natin na Pinoy na hindi nagdemanda sa China, pero sabi, drama lang yun. Diba? Then, may jet ski, nagtutusok ko yung frontera ng Pilipinas, doon sa artificial island, sa airport na ginawa doon. Kahit patayin ako, sabi niya, okay lang. Hindi pala, sabi niya, mga gonggong daw, yung mga naniwala sa kanyang campaign. Tarantado talaga si Digong eh. Sorry talaga. Tarantado po talaga yan si Digong. Lahat ng katarantaduhan, ginawa sa Pilipinas. O ngayon, oras na ng paniningil, mga talipandas. Ano? Diba? Lahat ng katarantaduhan mo, ngayon, sisingilin ka na, hayop ka. At hindi lang yon, Hindi lang yon. Pati po yung mga alipores niya. Sisingilin na kayo, mga hayop kayo. Dapat lang yan. Ako nga kung makakapunta lang akong daig, kung makikita ko si Digong, duduraan ko sa mukha yan eh. Tatadyakan ko pa mukha niyang hayop na yan eh. Sarap tadyakan sa mukha eh. Alam mo yon? Pag nakita mo ko yan, alam mo, tatadyakan ko talaga sa mukha yan eh. Dudura-duraan ko. Putang ina yan. Pagayin mo si BBM. No joke. Diba? Pinakawalang kwentang ano eh. Pinakawalang kwentang presidente yan. Pati yung anak niya, pinakawalang kwenta eh. Walang kwenta po mga Duterte talaga. Hayop. Kinawawa Pilipino. Dati hindi natin pinoproblema yung China eh. Diba? Ngayon, pinoproblema natin yung China dahil hindi natin alam kung ano nangyari sa gentleman's agreement. Tapos lumalabas na naman yan, pinag-aaway-away-away yung mga tao. Aray ko. Hindi nyo napapansin? Pinag-aaway-away po tayo ng mga Pilipino ng China na yan. Yan ang gusto nila, ma-divide tayo. Para pag na-divide tayo, hindi napapansin yung issue sa West Philippine Sea. Ganyan kahayop yan eh. Parang ugaling Duterte rin eh. Yes. So, balang pala. Ang mga DPS Diba? is crooked. Ngayon, sa mga dahilan din, kung bakit tinalikuran ko si Duterte since April 30, 2023, dati akong avid defender ni Digong. Since 2019 na nag-start ako mga political vlogging. Dahil bilang isang Pilipinista aktivista, malaking insulto sa akin na ipagtatanggol ko, hahanapan ko ng malusog yung kanyang pagbibenta sa Pilipinas sa panig papabor sa China. At nagpatuloy yun eh. Di ba? Ikaw sabi niya doon, nung sinita siya, bakit mo pinauwi yung mga Pilipino na may ginagawa, yung mga Coast maybe, na may ginagawa doon sa feature natin para sa mga parang silungan ng mga mangingisda. Ang sabi ni Duterte ron, the Chinese were there because we are friends. Diba? At karugtong pa, sabi pa niya, ganito, pinauwi ko yung mga tao natin kasi ayaw kong mapatay sila ng mga Chinese. May pamilya yan, mga putang inang yan. Ganon. Yung naisip ko ngayon, yung naisip ko, akala ko ba, we were friends? Ba't nila papatayin yung mga sundalo natin doon? Tama. Simply to justify na pagpapauwi. Parang kay Marcoleta, ngayon, na gusto niyang i-give up ang claim na KIG para yung isang batas na napirmahan noong 2024, kung di ako nagkakamali, ay mapaamyendahan niya dahil ayaw na ayaw ng China ang batas na yon. Kasi yun ang nagpapatatag ng hindi lamang ng West Philippine Sea, hindi ng KIG rin. And besides, wala ho tayong opsyon para mamili kung ano ang i-give up. Di ba? Yung KIG, nandiyan na yan eh. Tama. Oo, totoo yung sinasabi. Thomas Cloma po yun. Pagdating mo sa kay Thomas Cloma, dati po, nung wala pang exclusive economic zone, hindi pa nagkakaroon ng pagsukat dyan, ng UNCLOS, wala pa yon. Tagal na panahon na yon, panahon pa ni Apo Lakay. Unang na-discover ni Thomas Cloma yan. Tinayuan, ginawang Pag-asa Island. Nandun na tayo nun. Pero hindi nila pwedeng isabayan sa exclusive economic zone. Dahil iba po yan. 'Di ba? Iba po yan. Yung UNCLOS po, yung sea, yan po land yan eh. 'Di ba? Ang bubo naman ni Marcoleta, bayad na bayad eh. Sabi niya, lagpas ang Pag-asa Island sa 200 nautical miles exclusive economic zone. That's beyond. Actually, 270 nautical miles. Bago pa nagkaroon ng UNCLOS, bago pa natin narating. Ayun ang hindi naiintindihan ng bagay, bobo mga DDS, tanga talaga eh. Yung pinagtatagal, tanga! Wala pang UNCLOS, nandiyan na yung Pag-asa Island.
Di ba? Nandiyan na yung Pag-asa Island. Kung sino nakadiscover, yun ang rules ang pinasusunod doon. Kung sino nakadiscover yan, parang yung mga sila Magellan, yun, ganon. Nadiscover niya yan, ito Mas Cloma, wala pang ungklos-ungklos noon. Ngayon lang tayo nag-ungklos kasi nga, etong China gusto na magkaroon ng 9 dash line dyan, nakasama na yung Palawan. Bobo. Bobo talaga ng mga... Kaya UNCLOS, noong panahon ni Apolacay, that was 1984, 1978, kiniklaim na natin ng AIG. Si Cloma, 1950s pa, yung pumosisyon na doon. Isang Filipinong negosyante. Di ba? So meron tayong basis. Hindi natin ito dapat na nabibitiwan natin ng KIG claim for the sole purpose, makapag-drawing na tayo ng mapa natin na may coordinates ng West Philippine Sea. Kung tutuusin, kung pwede nating ituring yung Pag-asa Island na nasa labas ng exclusive economic zone natin, ituring natin ito bilang overseas territory natin. Lagpas yan sa territorial 12 nautical miles territorial water natin. Lagpas sa iisip. Okay nga yun, territory tayo ron, di bongga? Di ba? Hindi pwedeng dahilan na lagpas dun sa iisip. Ibinitiwan mo. Ba't ako nagbuwamatang Hawaii? Lagpas-lagpasan, hindi binibitiwan ng Amerika. At walang sino mang matino na Iba yon, discovery kasi yon. Hindi pwedeng isabang yon kasi na-discover yon, and sa rules dati, pag na-discover mo, sa'yo. Kaya nakuha ni Tomas Cloma yon na isang Pilipino. Discovery yun eh. Ganun ang rules dati. Ngayon, etong pinag-aawayan, sea, dagat. Dagat ang pinag-aawayan. Hindi naman yung isla na yun, Pag-asa Island. Island yun na nadiskubre. Ngayon, etong sinasabi nilang UNCLOS, sinasabi nilang high seas, yan ang pinag-aawayan dahil nga gustong gawa ng China ng 9 dash line. Yun ang problema dyan. Hinahati nila yung dagat na sakop nila daw yun. So, ang sukatan talaga, yung sa dagat, hindi yung isla na yun. Bobo. Grabe po talaga si Marcoleta, no? Grabe po talaga. Napakataksil. Tapos ngayon, binabaligtad pa si Carpio. Mali daw yung decision ni Carpio. Ang bobo mo, Marcoleta. Ang Supreme Court, hindi lang naman isa yan eh. Diba? Yung sa decision ni Sara, si Leonen lang ba dinisisi namin? Di ba si buong Supreme Court? Dahil sila ang nagdesisyon? Di ba? Hindi naman sa decision ni Sara, si Leonen lang nagdesisyon eh. Buong Supreme Court yan. Supreme Court and bank nga tawag yan eh. Parang hindi ka naman abogado. Ngayon, sinisihin mo sa decision si Justice Carpio. Yung Magalona versus may ganun pa siya ngayon. Supreme Court nag-decide niya buong kabuuan. Bakit isi-single out mo si Carpio? Bobo! Patayin si BBM. No joke. Okay, dumako na tayo dito. Ito pong Hanson Group of Companies. Ayan po. Ito pong Valyacar. Sabihin nyo, ba't yan ganyan? Pupunta ka ba ng Negros? Hindi po tayo pupunta ng Negros. Ayon po sa ating mga itim na kuyukot sa pagre-research, ito pong Valyacar Transit na pag-aari ng Hanson Company, lalo-lalo na po ni Alpotera at LRY, ito po ang nagsusupply ng bus sa Tay Kami Naman, Inamo. Ayan po yung nakikita nyo po mga bus na, ayan po, yung mga bus na yan, ang nagsusupply po niyan ay Valyacar Transit. Yan po ang bus company ni Alpotera at LRY. Ayan o. Kitang-kita nyo naman Ayan po yan. Diba? Yan po. Ginagamit po nila talaga ang buong manpower, ang buong bus company, ang buong pera para mamabagsak si BBM, FL Lisa, Madam Lisa Marcos. Ito po yung kaibigan nyo, tarantanga. Yan po, kitang-kita nyo naman. Yan po yung Valyacar Transit, Bacolod South. Ayan po yan. Ayan po ang ginagamit ng bus para sa signature campaign ng Tay Kami Tanga. Diba? Bakit Tay Kami Tanga? Tanga lang ang pirma dyan. Dahil kahit anong gawin mong pirma mo, leche ka, hindi mo na mapapawi ang betlog na korduroy ni Digong. Pirma dyan ay Tay Kami Tanga. Mga tanga! Aray ko.
Diba? Ito po ang agent na si Alpotera o si Igan na nagka-picture kay Digong ng hubot-hubad. Hubot-hubad, labas lahat! Ako iniwan mo, hubot-hubad, labas lahat! Ako iniwan mo! Alam mo yun? Green Department na naman yon. Favorite ko kasi talaga yung Green Department eh. Ako'y iniwan mo. Ayan po ang title niya, iniwan mo. Alam mo yun, iniwan ba yun? Yung sa Green Department. Favorite ko po talaga yan eh. May libre kang toothpaste. Laro na ngayon. Applicable po ang Green Department ngayon. Kasi po, Valentine's ngayon. May libre kayong libre kang toothbrush. May libre kang toothpaste. May libre kang toothbrush. Aray ko. Diba? Alam ko nakaka-relate kayo ngayon kasi Valentine's. Maraming libreng can toothpaste. Diba? Green, suntok-suntok. Aray ko. Anak ka ng Diba? Ayan ha, si Alpotera po yan. Yan pong nakuwanan si Digong ng ubod-tubad, labas lahat. At meron silang, ewan ko, siyempre pag nakuwanan may mga skandal yan, no? No? Baka may skandal yan eh. Skandal, no? Si Digong. Kaya nga sabi ni Sarah, di ba? Bilib na bilib siya sa tatay niya, nagkalat yung girlfriend. Kita mo? Ganun po yung ganun gusto ng mga Duterte. Yung alisin na po yung formality, alisin po yung moral sa mga Pilipino. Na ganyan na po yung mga nanunungkulan sa atin, bastos, walang modo, namiminger. Diba? Namiminger, finger ng, espera. Huwag po tayong ganon. Lagi pong nating gawin na ang ating mga, lalo na ang ating mga public officials, meron pong moral, meron pong dignidad, at kagalang-galang. Maipagmamalaki nyo po. Diba? Katulad ni BBM, tingnan nyo, family-oriented, magalang, maaasahan nyo po, modelo, kasi sasalaminin po yan ng pamilyang Pilipino. O kita mo, si Digong, anong nangyari? Sinalamin ng mga tao, ng mga kabataan, naging bastos, palamura. O, yan po ang nangyari noon. Wala na tayong paggalang. Pag may namamatay po, tinatawanan natin. Kailangan po, ang wish natin, mamatay na yung mga ganyan, mamatay yung mga ganito. Ganun na tayo eh. Naging nagkaroon na po tayo ng walang moral. Di ba? Wala na tayong paggalang eh. Sa buhay ng tao. Gusto natin, ay mamatay na yan. Dapat pinatay na yan. O, pinatay. Puro pinatay. Umubra ba? Hindi. Tapos ngayon, magpapirma sila ng tay kami naman. Etong si Alpotera at LRY. Ubus na po ang pera na ng mga to. Ang dami na pong pera nagagastos. Di ba? Ito po, isa pa tong Chupa Moreno na to. Tiyayari na naman si Tito Soto, yung Chupa Moreno, yung estapador ng 500,000. Hoy, Chupa Moreno. Hoy, estapador. Bago mo lait-laitin si Tito Sen bilang Senate President na wala daw mangyayari sa Senate Presidency dahil daw po Itbulaga galing. Putik naman. Ano nangyari nung nandun si Chis Escudero? Kupal ka pala eh. Kaya, anong nangyari nung nandun si Chis Escudero? Isang abogado. Ano nangyari? Nakawan tayo ng 142 billion. Di ba? Pagmamalaki mo, isang abogado, Chis Escudero. Ano nangyari? Magnanakaw. Kitang-kita sa CCTV, nasa kamera. Anong ginagawa? Kinakausap si Saldico para sa pagnanakaw nila. Aray ko. Nasaan yung pirma nyo? Ang asikasuhin nyo, yung pirma nyo. Ha? Wala pa. Mauunahan pa yan. Anak ng wedding, magiging tatlo na yung nasa ICC. Wala pa rin yung pirma nyo. Kasama na si Bongo. Ang asikasuhin nyo, huling-huli na kayo. At ang dami po talaga. So, sabi ko nga po sa inyo, umaapaw. Biro mo, nakabacker sa'yo, bus station. Diba? Nakabacker, bus station. Valyacar Transit, bus station po nakabacker dito sa tay kami naman. Kaya kahit ilang pumbas ang nila, pansin nyo po, araw-araw sa iba't ibang lugar sila, Batangas, Antique, ang daming pera, ang daming pondo. Diba, Alpotera at LRY?
Hanson family. Talaga naniniwala pa rin kayo makakabalik yung tatay nyo? Makakabalik na yan, garapon. Bit-bit ni Bongo yan, tsaka ni Bato. Aray ko. Oh. Iba, isipin nyo po, ang tindi na itong si Alpotera tsaka si LRY. Hindi talaga natin titigilan to hanggat hindi talaga lumalayo to at itakwil po to ni First Lady. Dumidikit sila kay First Lady habang pagkatalikod, todo-todo po ang gastos, meron silang pabas, may pabayad sa vlogger. Sasabihin na naman, paano mo naman na lang, si Chupa Moreno na nga po umalis. Umalis si Chupa Moreno kasi nga, tinakbo niya yung pera, 500,000 ang vlogger monthly nila. Oh. Bakit umalis si Chupa Moreno? Ayaw magpatira sa puwet ni Alvin and Tourism. Aray ko. Oh, sabi ni Tio Moreno, Alvin, I need you now. Iturok ko na to. Tuturok daw yung kay Chupa Moreno. Tuturukan si Alvin eh. Sabi ni Alvin, ayoko, virgin pa yung wet packs ko. Virgin pa yung wet packs ko, Chupa Moreno. Ayaw mo. Iestapahin ko to. Ayaw, inistapa po, wala na. Inistapa ni Chupa Moreno ang pera. Ewan ko nandito pa to. Ewan ko makikita natin. Tignan nyo po kung gaano kalupit po ng vlogger nila. Kita nyo po kung gaano kalupit po yung vlogger nila. Grabe po talaga. Mapapasana all ka na lang dito sa mga to eh. Mapapasana all ka na lang. Oh, ito pala oh. Dasma Cavite rin oh. Wala rin pumipirma oh. Oh. Ito, Dasma Cavite, wala rin pumipirma oh. Oh. Wala na eh. Oh, ito tayo. Ito yung natin. Ang bagal ng internet talaga. Hayop talaga to. Bagal po ng internet ko. Nabibisit na ako kung alam nyo lang. Hayop talaga. Bibisit na ako eh. Kontakin ko na kaya si Elon. Parang Elon, bigyan mo ako internet. Ito si Chupa Moreno na nagalit, hindi niya natira si Alvin and Tourism. Aray ko. Ayan siya. Ayan si Chupa Moreno. Galit na galit, hindi niya natira si Alvin and Tourism eh. Oh. Ayan po. Oh. Ayan na sila, wala na si Ayan na sila, oh. Ayan na sila ngayon, oh. Wala nang tayo kami na, walang tumi. Asa na ba yun? Nandito yun eh. Makikita ko pa eh. Ayan, oh. Oh. Ayan, oh. Oh. Sabi niya, sa mga DDS vlogger, tinakbo ko raw ang sahod. Pasensya na po sa inyong lahat. Binili ko ng Louis Vuitton. Trocadero wearable wallet ang mga sahod nyo. Also, 1 month ang vacation ko. Ginamit ko ito dito. Puro Macallan 18 ang iniinom namin. Tama? Yan po ang nagtakbo. Kaya nga sabi ko sa inyo, legit po ang bayadan. Tinakbo niya yung sahod ni Alvin and Tourism. Ayan o. Yan po ang jowa niya. Ayan o. Oh. Susubukan sila o. Ayan o. Allow me to clarify that I'm not affiliated with any DDS group. Ayan po. Dito na po siya umiwalay. Itong December 28, 2025, umiwalay siya. Kasi nga po, hindi niya to, ayan o, titirahin niya yung point ni Alvin and Tourism eh. Titirahin niya, ayaw patira. Nagalit. Tinakbo ang pera ng bahay ni Alvin and Tourism. Aray ko. Galit eh. Kala niya, mabibira niya, hindi niya nabira eh. Sabi niya, virgin pa yung wet packs ko. Virgin pa. Puro tubol pa lang ang dumadaloy dyan. Sabi niya, I have stayed independent since 2016. Ayan na, kumawala na siya sa payroll ni Alpotera at LRY. Kasi tinangay niya na yung pera. Yan po ang mga vlogger nyo. Yan po ang mga vlogger nyo. Diba? Yan pa sila Ayan pa, yung dating masaya pa Ayan po. Yan, masaya pa sila yan dati Yan pasahod siya ni Alpotera. Yan si Alpotera sa gitna pasahod pa siya Aray ko. Yan
Si Alvin, boyfriend nyo. Ayan o. Oh. Si Alpotero. Aray ko. Masaya pa eh. Masaya pa nun, no? Kasama niya pa si Paul Tete. Ito si Paul Tete ito eh. Aray ko. Sila, jowa niya, no? Jowa niya yan si Alvin Tourism. Diba? Siya yung recruit niya, eh. Nirecruit niya, eh. Nirecruit niya si Alvin Tourism, tapos ginawa niya. Oh, yan. Yan ang mga vlogger. Oh. Yan ang mga vlogger nyo. Ayan, oh. Wala ko siguro sumubo na ito. Kakatakot, eh, no? Kakatakot to pag sinubo ka na ito. Mukhang ano to, eh. Ayan po rin yan, no? Laban China. Ayan, no? Tignan nyo po. Ayan mga vlogger nila, ayan, no? Laban China. Kita mo? Kampi sa China. Aray ko. Ayan po, oh. Kita mo? Lahat po ng, hindi pabor sa Pilipino, ginagawa ng mga DDS. Laban China. Kita mo? Ayan. Ayan, mga DDS. Kaya ganyan katarantado yung mga DDS sa pag-uutak, eh. Ayan, yan ha. Galingan nyo pa, Alpotera at LRY. Meron po silang bagong recruit, tsaka ako na sabihin sa inyo. May bagong recruit po sila ng vlogger, bagong set ng vlogger na magpe-fake news na naman sa presidente. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgam, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-lagot, sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong.
sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ang kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nais ko nang magpahinga. Marami na kong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso